Hallelujah, 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 Hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantarang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang nakapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihing, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakikita ng ganito, ang sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus Nazareno na siyang tumawag sa atin, tumanggap sa atin, at pinagpapala at kinahabagan tayo. Ang sabi dito sa Ebanghelyo, sa huling-huling bahagi, hindi pa kami nakakikita ng ganito. We have never seen anything like this. Wala pa kaming nakikitang ganito. Nung nakaraan po nating kapistahan, ika-9 ng buwan ng Enero, palagay ko po masasabi natin ang mga salitang ito. Hindi pa kami nakakikita ng ganito. Nung ako po ay batang pari pa lamang, ang aking parokya ay dyan sa Pasay, ang aming prosesyon noon ay mangilan-ngilan lamang.
At ang aking pangarap, sana dumami. Kaya makalipas po ang ilang taon, humaba ng humaba ang prosesyon. Umaabot na kami ng 500, 700, mahaba-haba na iyon. Tuwang-tuwa po kami niyan. At maririnig po natin sa ibang bahagi ng ating bansa, napakahaba ng prosesyon. Umaabot halimbawa ng 5 oras, 6 na oras, may simbahan pa rito na sa Semana Santa, ang prosesyon niya napakahaba na yung unahan ng prosesyon malapit na sa simbahan, makababalik na sa simbahan, pero yung pinakahuli-hulihang andas ng imahe, halos paalis pa lang ng simbahan. Parang nagpapang-abot na. Ay sabi doon, ito ay napakahaba at napakatagal. Pero po, ang prosesyon ng mahal na poong Jesus Nazareno nung nakaraang Enero, alam naman po natin, ito ay nagtagal ng 30 oras, 50 minutos at 1 segundo. Halos 31 hours na. At ang sabi ng ating mga historian, ito na raw ang pinakamahabang prosesyon ng kapistahan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno at maging pinakamahabang prosesyon sa kasaysayan dito sa Pilipinas. No? At kung 2 years ago, meron tayong mahigit 6 na milyon, nakaraang taon, 2025, 6 na milyon higit. Itong taon pong ito, we have 9.6 million na sumama sa ating kapistahan. And lahat ng ito ay para sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pagpaparangal sa Kanya, pagpapasalamat sa Kanya. Gayunpaman, meron tayong nais gustong tignan. Isang katangian ng bawat prosesyon, ng bawat pagdiriwang, ng bawat pagsasama-sama ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Kung babalikan po natin ang Ebanghelyo, palagay ko po, madali nating mailalarawan sa ating isip. Si Jesus umuwi sa kanyang tahanan sa Capernaum. Hindi po Nazaret. Capernaum. Ito po ay sinasabing bahay ni San Pedro. Bahay ni San Pedro. Yan po yung second home ni Jesus. Ang bahay ni San Pedro. Doon siya nanirahan. At ano ang sabi doon sa Ebanghelyo? Dahil nabalitaan na si Jesus ay naroroon at siya ay tanyag na gumagawa ng himala, nagpapagaling at magandang mangaral, dinagsa siya ng napakaraming tao. Punong-puno ang bahay. At sabi nga sa Ebanghelyo, hanggang sa labas, wala ng espasyo, wala ng lugar. Sabi nga natin, hindi mahulugan ng karayom. Kaya nung dumating ang isang paralitiko, nakahiga, buhat-buhat ng 2-4 na kalalakihan, hindi nila mailapit ang kanilang kaibigan sa Panginoong Jesus. Kaya anong ginawa nila? Umakyat sa bubong at binakbak ang bubong at inihugos pababa yung kanilang kaibigang paralitiko. Hanggang ito ay sumapit nga sa harapan ni Jesus. Nang makita ito ni ang ating Panginoong Jesus, ano ang sinabi niya? Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Mantakin niyo po, walang ginagawa yung paralitiko, nakahiga lang yon. Nakahiga lang. Biglang nung dumating sa harapan ni Jesus, ibginawad agad sa kanya ang habag at pagpapatawad ng Panginoon. Tanong, ano kaya naging susi sa tingin ninyo? Ano naging susi na ang Panginoong Jesus binuksan ng kanyang puso, iginawad ang habag, pagpapatawad at sa bandang huli, kagalingan at himala dito sa taong paralitiko? Ano nakita ni Jesus sa tingin po ninyo? Ang nakita ng Panginoong Jesus ay pagmamalasakit. Pakiulit nga po, pagmamalasakit.
pagmamalasakit nino, nung 4 na katao na nagbuhat, nagdala, hindi umatras sa dami ng tao, kung hindi gumawa ng paraan para lamang mailapit ang may sakit sa Panginoong Jesus. Malasakit. Ito po ang susi. Ito po ang susi ng pagpapala, habag, himala ng Panginoon. Kapag tayo ay mayroong malasakit. Kung gusto po nating basbasan ng Panginoon ng ating bansa, kung gusto po nating magkaroon ng kapayapaan at katarungan, kaayusan at kaunlaran ng ating bansa, ay lalo po nating palakasin, pasidhiin ang malasakit sa ating kapwa, sa isa't isa. Kung nais nating magkaroon ng magandang pagbabago sa ating bansa, magsimula po tayong magmalasakit sa ating kapwa. At hindi lamang yung ating sariling kapakanan ang ating hinahangad. Malasakit. Yung prosesyon po natin, napakahaba. Pero ito po ba ay masasabing kalugod-lugod sa Diyos? Kung mahaba nga siya, pero wala namang pakialam? Kapag wala nang iginagalang? Kapag nagbabalyahan na? Kapag naguunahan na ang mga deboto? Masasabi ba nating malasakit ba iyon? Dati ginagalang daw ang bangketa. Ang sabi mga naunang deboto, hindi inilalapit ang anda sa bangketa. Bakit? Naroroon yung mga nakatatanda. Naghihintay. Mabigyan lang ng kaunting tingin o sulyap ang Panginoong Jesus. Pero kapag wala nang ginagalang na bangketa at nasasaktan na yung ibang mas mahihina, hindi ko po alam kung malasakit pa rin ang tawag doon. Kapag may naiipit, kapag mayroong hinihimatay, walang tumitingin, walang nag-aalis doon sa dami ng tao, malasakit kaya iyon? Sabi nila, nung una daw, kapag ikaw ay nasa traslasyon, tumaas ka lang daw ng kamay at may nakakita sa'yo nakataas ang kamay mo at humihingi ng tulong, mayroon sa iyong lalapit at ikaw ay ilalabas, ilalagay ka sa isang ligtas na lugar. Pero kung wala nang sumasaklolo sa mga humihingi ng tulong, kapag wala nang pumapansin doon sa naiipit, doon sa mga hindi na makahinga, at kanya-kanya ng unahan sa paghaplos, sa paghawak sa andas, malasakit pa kaya iyon? Kapag mayroong umuuwi sa bahay, nung umalis sa bahay, nakatayo. Nung inuwi sa bahay, nakahiga na. Dahil sa gulo, dahil sa kabalan ng disiplina, ito ay tatanggapin ng mga pamilya na nagdadalamhati. Malasakit kaya pang matatawag iyon? Wala sa dami ng tao, wala sa haba ng prosesyon. Hindi iyon ang nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoong Jesus Nazareno. Hindi iyon ang nagbubukas ng bintana at pintuan ng langit para ibuhos ang pagpapala sa atin. Ang talagang susi ng himala, ng pagpapala, ng kagalingan, ng habag at kapatawaran ng Diyos, ito ang tinatawag nating malasakit. Malasakit. Pag may malasakit tayo, mangyayari yung sinabi dun sa Ebanghelyo. Ano nangyari dun sa bandang huli ng Ebanghelyo?
sinabi ng Panginoong Hesus dun sa lalaki, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na. Pag may malasakit po tayo, maging dito sa simbahan, meron tayong mga tinatawag na emergency lane po dyan. Kung napansin po ninyo, sa loob at sa labas ng simbahan, dahil nga sa laki ng ating espasyo rito, naglagay tayo ng mga emergency lanes. Dahil pangkaraniwan po sa ating simbahan, may nahihilo, may hindi makahinga, may sinusumpong. At ang bawat segundo ay importante para maihatid sila for first aid. Tulong medikal. Napaka-importante. Kung may malasakit po tayo, hindi natin naharangan yung mga emergency lanes na iyan. Dahil yan ang pwedeng magsalba ng buhay. Kapag wala tayong malasakit, aakupahan natin yan. Dito ako bakit? Gusto kong magsimba. Masama bang magsimba? Pag nandun ang malasakit, ito ay igagalang mo mga emergency lanes na yan. At sa katunayan, yan pa nga ang nagagamit ng ating mga lay ministers para mapaabot ng buong galang ang katawan ng Panginoong Hesus sa banal na komunyon doon sa ating mga kadeboto at mga nagsisimba doon sa bandang labas. Ang tunay na malasakit, kapag yan ay nangibabaw at naghari, uuwi tayong lahat. Babangon tayo sa ating pagalukmok, sa ating panghihina, sa kawalan ng pag-asa, at uuwi tayong masaya, masigla at puno ng pagpapala sa ating mga tahanan. Malasakit. Amen.